Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Tabas ng Batas. Kasama sina Attorney Chona Cruz Gonzalez at Attorney Micah Rachel Cruz. Isang magandang Sabado ng umaga sa inyo, kaibigan. Kayo pong nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng internet via online streaming sa febc.ph. Magandang araw po sa inyo. Makay na aga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng Care 104.3, The Way FM, at dyan din po sa Zamboanga City na nakikinig via 1116, DXAS Radio Comunidad. Buenos dias po. Maging sa 1197 DXFE Davao. Happy listening sa inyo. At napapakinggan din pala tayo sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City, South Cotabato, tuwing Sabado rin, 11:30 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Kaya naman binabati natin ang lahat na nakikinig sa City of Coronadal at South Cotabato. At sa inyo rin na narito sa Metro Manila at walang sawang nakatutok tuwing Sabado, magandang umaga po. Ito ang programang Tabas ng Batas dito sa paborito niyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Member po tayo ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Kami po yung kakabis batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Micah Rachel Cruz. Magandang Sabado po na umaga sa inyong lahat at kami po ay patuloy na nagpapasalamat ni Attorney Micah sa inyong pagsama sa amin ngayong Sabado ng umaga. At Attorney Micah, palapit na tayo ng palapit sa paggunita ng araw ng Kapaskuhan. Konti Pero na lang. patuloy pa rin ang ating public service. At salamat sa mga maaagap nating taga-subaybay na eto't bumabati na sa atin, sila Rosalinda de Guzman. Salamat po sa mga advices ninyo. Stay safe and stay healthy. Maraming salamat po. Gayon din po sa inyo. Kay Miss Eva Puyok Mata, God bless to both of you, mga magagaling na attorney ng bayan. Salamat po sa Diyos sa karunungan ninyong taglay. Ay talaga po naman salamat sa Panginoon dahil galing po ang karunungan sa Kanya. Gayon din kay Ramon Cristal, God bless DZS and God bless your Tabas ng Batas program. God bless you din po. At kay Chloe Ferrol, love this program po. Very informative. God bless po Attorney Micah and Attorney Chona. God bless you too. Yeah. Hello naman kina Liza Dolores. Good morning, Tabas ng Batas. Elisa Marabe. Napakabata ng mga bosses ninyo. Ay, God bless you. Thank you so much. Hindi ko nakirinig masyado yan. Si Victoria Cardenas. Good morning, attorneys. Good to hear from you again. Ang dami natutunan sa program ninyo. And Rosalie Silvestre Carlite, a blessed morning po from Singapore. Good morning to you din, La. Ayan, at sa lahat po ng ating mga kaagapay na laging sumusubaybay dito sa ating programa, nais po namin kayong pasalamatan at patuloy na hikayatin na manalangin para po sa ating himpilan at sa lahat ng ating mga programa dito sa DZAS FEBC. At sa inyo po na nais na magbigay ng suporta at panalangin dito sa ating napakahaba ng panahon na nasa himpapawid. Pero magpapatuloy po yan sa kalooban ng Panginoon at sa inyong suporta. Kaya kung nais nyo maging bahagi ng ministeryong ito, ay maaari po kayo magpadala ng inyong tulong suporta sa mga sumusunod na bank account numbers. BPI current account number 2431-0093-93, BDO savings account number 0041-503-66783, Metrobank current account number 631-763-1-05559-8. At Attorney Micah, syempre pwede rin ng online giving. Kaya po bisitahin ang website na Donate Now. Isang salita lang po yan, donatenow.febc.ph. At ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na kami sa inyong patuloy na panalangin at suporta.
Yes, thank you very much mga kaagapay. Dahil po sa patuloy ninyong pong suporta, kami po dito sa Tabas ng Batas ay patuloy din nakakapagbigay ng kaalamang legal at tulong sa pamamagitan ng pagbigay tugon sa inyong mga legal na katanungan. Pero bago po muna ng lahat ng mga dapat nyong abangan sa aming action-packed na episode ngayong umaga, narito muna ang ating pagkaing pangkaisipan. Mula sa Aklat ng Juan, chapter 1, verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. At kung meron kayong komento, meron kayong katanungan, lalo na ay maaari niyo po ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng paggamit ng inyong mga smartphones. I-type lamang TNB space ay inyong katanungan at ipadala sa ating dalawang numbers. Ang Globe number natin ay 0916-296-6620. At smart number natin, 0961-784-9351. At maaari din po kayong gumamit ng social media, of course, no? Magpadala lamang po ng komento o mensahe sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas FEBC. At habang nandun po kayo, ini-invite po namin kayo na please like and share para mas madami makinabang sa Ministeryo ng Tabas ng Batas. Sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, tutungo na po tayo sa ating segment na Punto per Punto. Tabas ng Batas! Excited na ako magpasko! Itong gift na to para kay Jillian. Super cute ng classmate ko na yon at ang bait pa. Ito naman para sa best friend kong si Steven. Tamang-tama, pinasok kasi ng baha ang bahay nila. Magustuhan kaya ito ni Teacher Cherry? Favorite color kasi niya ay pink. Syempre, meron din para kay Manlando, yung mabait na guard sa gate ng school namin. Kamusta na kaya si Manang Oli? Lagi ako may dagdag na hotdog sa spaghetti kapag siya ang bantay. Ito, panyo at face mask para sa kanya. Hay, namiss ko tuloy silang lahat. Lord, sana po safe sila ngayon. At lahat ng mga classmate ko, na miss ko na. Di bale, itatabi ko muna itong mga regalo ko sa kanila. At kapag okay na ulit ang lahat, ako mismo magbibigay sa kanila. Salamat po! May pag-asa kay Kristo. Ito ang inyong FEBC Radio TV, bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Tabas ng Batas. Kasama sina Attorney Chona Cruz Gonzalez at Attorney Micah Rachel Cruz. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Nagbabalik ang Tabas ng Batas at kami po yung kakampi sa Batas ngayong umaga. Ako po si Attorney Micah Rachel Cruz. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez. Kasama rin natin, of course, ang ating cute crew na si Brenda Santos. Gayun din ang ating ProdTex na sina JV Tapua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Abby Glindo, Chris Rosete, Wenmark Balatukan at Eileen Valdez. Ngayon, Atty. Micah, anong batas ba pag-uusapan natin dito sa ating Punto per Punto segment? Attorney Chona, good news ito dahil ako, pag meron akong na-handle na kaso, tapos nakita ko na effective yung batas, gusto ko i-share yan so that anybody in a similar situation, malaman, encourage sila. The law is working for you. At ang batas na gusto kong i-share ngayon, ang Republic Act 10642 o ang tinatawag na Philippine Lemon Law. Ito, maybe you've heard of it, no? Some of our listeners, pero kung hindi, isa po itong batas na nagbibigay ng mas malakas na karapatan sa mga bumibili ng kotse, no, na brand new, laban sa mga
yung mga pag nabili mo ng kotse, brand new daw pero sirain na kaagad, no? Isa po itong consumer protection law, and ang lead agency na tumatanggap ng mga complaint ito ang Department of Trade and Industry, no? Ano po ba ang basics ng Philippine Lemon Law, no? Ang definition po ng buying a lemon, yan po ang figure of speech ba na ginagamit sa isang sasakyan na substandard or defective. Brand new pa lang siya, dapat walang sira, dapat maayos yung takbo, pero may problema na sa preno, namamatayan, or may nangangamoy kuryente, or for otherwise does not work the way it should. Okay, sino pong covered nito, no? If you have bought a car within 12 months of delivery to you, no? So wala pang isang taon yung kotse sa inyo, and meron na naging problema, or cars within 20,000 kilometers of operation. So 12 months or 20,000 kilometers. Ano pong ibig sabihin nun? Kung kahit wala pang 12 months pero umabot ka na ng 20,000 kilometers, wala nang coverage yung law. Kasi may mga kotse na bagong-bago pero pinangharabas, di ba? Apari hanggang hulo every week. So, syempre, medyo mabilis ang wear and tear nun. mabilis ang wear and tear para fair, no? Okay. Ngayon, ang basic provision ng law na ito is binibigyan ng 4 chances ang dealer na i-repair yung sira. Let's say, no, in the case I was handling, defective brake system, hindi nag-work, nag-i-stock up, nag-iingay, no? Bagong-bago pa lang, wala pang Delikado 3 months. yan. Delikado. Hindi lang yun. Ginagamit po siya ng isang pastor to go to his ministries and transport his family, di ba? Ngayon, ang sabi ng batas, the dealer is given 4 chances to repair. No? Now, if the dealer is unable to repair satisfactorily yung problem, no, yung defect, on the 4th time, 2 karapatan ang binibigay, either palitan yung motor vehicle ng, I guess, similar type na walang sira, or money back at the option of the car buyer. Ngayon, ano yun, bali full money back, meaning to say yung naibayad na niya, yes, no? yes. Oo, kasi yes. madalas naman installment tayo di ba? Dahil bihirang-bihira naman siguro makakapag-cash, makakapag-buy ng cash ng vehicle, na bago. Although in this case, kasi nakapag-ipon sila, at saka nagbigay ng seed money, I think in this particular Yes. cash for it. So talagang full refund ang in-award sa kanila. Of course, there are exceptions, no? Kaya kailangan mag-ingat po tayo. Even if your vehicle is brand new with less than a year, less than 20,000 kilometers, mag-ingat po tayo. Kasi pag nangyari ho yung mga to, ma-absuelto yung dealer. Una, do not make any modifications not authorized by the manufacturer or distributor. And they can be very legalistic on this. Dinagdagan mo lang ng kung ano mga palamuti, accessory. diba? Or nilagyan mo na, it's going to be arguable, pero, or pinalitan mo yung mga piyesa sa makina for part ng mga modified or upgrade parts, you might break warranty. Okay. Non-compliance of obligations under warranty by the consumer. Baka ipinagbabawal na gamitin siyang bilang isang TNVS or taxi, pero ginamit as a taxi. That might, alam ko, there's a particular brand ang Honda, where you have an express agreement with them, hindi pwedeng gamitin taxi for the protection of their brand image. That may break warranty if you break that kind of a provision. Damage to the vehicle due to accident or force majeure. Kung nagkasira dahil nabunggo, di ba, hindi nakasalanan ng dealer yon. Or let's say force majeure kasi nobody can, classic doctrine, di ba, nobody can prepare or foresee if katulad it Yes, hindi ba? Ito lang nakaraang buwan nung nagkaroon tayo ng bagyo, ang Ulysses, di ba? Ang daming nalubog ng mga sasakyan. So, yun, at maraming bago doon. Act of nature. So, how can you predict, di ba? And then finally, and most obviously, abuse or neglect. Pag hindi mo change oil yan in the last 6 months or obviously ginamit mo sa maling pamamaraan yung sasakyan,
the manufacturer can deny liability under the Lemon Law. Ngayon, finally, ano po ang benefits ng batas na ganito? It gives the consumer value. Kasi parang ang kotse sa Pilipino, di ba, Attorney Chona, second only sa bahay yan usually, sa mga pinag-iipunan ng Pinoy. Oo. Hard-earned money is saved up and spent for a car na dapat naman expected maging reliable. So, this ensures that you get value. Hindi yung magsisisi ka, dapat hindi na lang tayo bumili ng ganitong sasakyan. And then, consumers and the industry are protected from substandard products kasi makikita na magkakaroon ng confidence ngayon because quality of excellence is pushed. No? Ang benefit nito is when you have a reputable industry na yung goal is long-term reliability instead of short-term nakikita lang kasi nakabenta na sasakyan, the industry can actually grow and more people will buy the products of the car industry kasi malaki ang kumpiyansa nila na maasahan natin to. Hopefully, yan na maging effect ng batas. At hindi na rin naman kasi luxury ang sasakyan ngayon. Naging necessity na yan. At siyempre, kailangan ding insure ng ating mga manufacturer na safe naman yung mga produktong yan dahil sabi mo nga, pinag-iipunan yan hindi biro ang halaga niyan. Bagamat napakahalaga na ngayon sa ating pang-araw-araw na buhay, yun nga, hindi biro ang kanyang price tag. Kaya kailangan din nating pag-ipunan. At the same time, of course, kaya nga maraming pa rin ang nag-opt for a brand new vehicle. Kasi nga, iniisip mo, syempre, pag brand new, wala namang depekto to ng sira. At kaya ngayon ang pinag-iipunan mo. Kaya napakaganda, meron tayong gantong batas para proteksyonan ang ating mga consumers. So yan po ang ating batas sa pinag-usapan dito sa punto per punto segment, ang Lemon Law. Ayan. Yes. So, Atty. Micah, sa ating pagbabalik, kasi magbe-break lang muna tayo sandali, ay dadako naman tayo sa isa pa nating segment, ang Akala at Panukala segment, kung saan tayo ay tatalakay ng isang panukalang batas. Kaya huwag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po, dito sa Tabas sa Batas, ay magbabalik kaagad. Kalipas lamang ang ilang mga paalala. Tabas ng Batas! Para patuloy na maiwasan ang pagkalat at pagkakaroon ng COVID-19, laging tandaan kahit saan ka man ang 4 dapat ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19. A. Air circulation. Dapat sapat ang ventilasyon sa isang lugar, umiikot at may panibagong hangin. B. Physical distance of 1 meter or more. Siguraduhin 1 metro ang layo mo sa iyong katabi, lalo na kung ikaw ay nasa public place. A. Always wear face mask and face shield. Ang mask ay dapat natatakpan ng baba at ilong. Ang face shield ay pangharang sa muka. Huwag itong gawing sombrero o headband. B. 30-minute interaction or less. Mas maikling interaction sa iba, mas mabuti. Tandaan, kahit nasaan ka man, 4 dapat. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Attorney Chona Cruz Gonzalez at Attorney Micah Rachel Cruz para sa Tabas ng Batas. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. Nagbabalik po ang Tabas ng Batas at kami po ang yung katupi sa batas ngayong umaga. Ako po si Attorney Micah Rachel Cruz. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez at matapos ang isang napakahalagang talakayan sa Lemon Law. Kanina sa ating punto per punto segment, sa Akala at Panukala naman tayo. At dito ay bigyan daan natin ang Senate Bill 1922. Ito po yung an act establishing a pandemic and other public health emergency preparedness plan. So dahil nga sa nangyaring itong pandemya sa atin at ang bilis ng panahon, we started nung taon na 2020, matapos ang first quarter, bigla tayong na-lockdown
At ngayon medyo nag-ease up ng konti, pero of course may warning sa atin, lalo na ngayong December, may mga family reunions, may guidelines, ang IATF patungkol diyan. At hanggat maaari ay pinaiiwas tayo muna sa malalaking mga gatherings pa rin, kasi nga ayaw natin na tumaas na muli ang incidence ng transmission ng COVID-19. Dahil sa pangyayari ito, Atty. Micah, nag-iisip na ngayon ng ating mga mabatas ng paghahanda sa mga susunod pang panahon na maaari rin na magkaroon pa ng ganitong pandemya, no? So kasi ito hindi natin akalain na hindi ba na masasaksihan natin at mararanasan natin sa panahon natin. Yes. We've been hearing about, the Spanish flu in the past, habang panahon na 'yon, 'di ba? Pero ngayon, sa generation natin, na-experience natin to. So, tama, dapat maging handa tayo. We have to prepare, no? So, sabi rito, COVID-19 pandemic has infected and claimed millions of lives worldwide. Even countries that are considered advanced in the field of healthcare and medicine were greatly affected. At alam naman in the news, marami nga silang casualties. The modern day pandemic had brought to light the importance of a comprehensive public health emergency preparedness and response plan. Learning from the challenges the country faced during the pandemic, this bill is geared towards a proactive response in addressing public health emergencies of any kind. Kasi Atty. Micah, hindi lang basta kalusugan. Kasi pag kalusugan, syempre, nakakabit dyan yung, Yes. oo, yung well-being natin, yung ating wholeness as a person. At syempre, sa mga ibang pagkakataon, nalalagay sa bingit din ng kamatayan ang buhay. Yes. So, a response that is centered on safeguarding the lives of thousands of Filipinos. Hindi lang thousands, millions of Filipinos na, no? As the world continues to face the threats of pandemic, there is a need for the government to establish an overarching response to public health emergencies to better equip the country and lessen the impact of any kind of public health emergency. So, dito, ang pinrovide niya ay isang Pandemic and Other Health Emergency Council. So, isang opisina, tanggapan, o konseho, na kung saan ay kabilang dito ang, of course, Secretary of Health, ang DILG Secretary, Foreign Affairs. So, it's a multi-task force agency, no? Na mangyayari, o multi-agency task force na magtutulong-tulong to prepare programs, no, para sa paghahanda sa mga ganitong emergencies, health emergencies. So, magko-convene sila at upon the approval of the implementing rules and regulations, they will organize and draw up the National Pandemic and Other Health Emergency Plan. And they will conduct briefing for all government units and health workers in the government sector. So parang learning from this experience, Atty. Micah, moving forward, magko-convene ng isang multi-agency task force at with the cooperation of the LGUs and the health workers in different sectors, they can come up with a plan. Sana. Na gagawin na, oo, di ba, na pag may ganito uling nangyari, eto na, hindi kasi katulad dito, dahil nga it came as a surprise, at least to most of us, no? Yes, It's a surprise. Ha? Okay. So, hindi na paghandaan, syempre. Kaya nga we have to enact laws like Bayanihan 1 and 2 and provide, funds, no, para dito to address sa COVID-19 pandemic. So, as much as possible, ay natin mangyari yung ganun. Kasi, di ba, sa time, parang ang gulo, hindi malaman kung ano ang gagawin, paano i-implement, saan pupunta, di ba? So, ayaw na natin mangyari yung ganun. So, dapat talaga maging handa tayo. So, mula doon ay magkakaroon ng creation ng National Pandemic and Other Public Health Emergency Plan. Tapos, nakalagay dyan, of course, yung mga components ng plano na yon. Una, provisions for increasing the preparedness response capabilities and capacity of ambulatory care facilities, dental health facilities, and critical care service systems. Plans for optimizing a coordinated and flexible approach to the medical surge
capacity of hospitals. Yes. Di ba there was a time, kaya nga yung mga medical health workers natin sabi, pwede ba ano muna tayo, ceasefire lang, time out lang muna tayo, pwede bang bumalik ulit tayo sa, di ba ang suggestion ng ECQ ulit? Para makapagpahinga ng konti, no? Yes, at medyo yung incidence ng transmission bumaba ulit, ma-manage, kasi naghalos na full capacity, no, ang ating mga ospital. So, paplanuhin na rin nila yon. Provisions taking into account the unique needs of individuals with disabilities in pandemic or public health emergency, and strategic initiatives to advance countermeasures to diagnose, mitigate, prevent, or treat harm from any biological agent or toxin or any chemical, radiological, or nuclear agents, whether naturally occurring, unintentional, or deliberate. So parang may kinikonsider na rin silang, kasi napanood lang natin to, Attorney Micah, di ba, sa mga pelikula. Yung mayroong biochemical weapons, etc. Although may mga nangyari rin pala, no? Actually, Attorney Chona, sometimes, di ba, may, whether deliberate or not, my siblings were telling me, kasi galing nag-aral sila sa PGH there was a room where they kept yung pang x-ray, yung mga radioactive kasi yun di ba? Yes. And beside that was the break room of the interns. Now, yung mga ang dami daw nagkasakit at namatay sa mga gumagamit ng kwarto na yon, no? And Dahil exposure, no? Exposure, no? But of course, it's hard to prove in this country, especially. But yun ang nakita nilang consequence. So, it can happen even if there's no pandemic. This happened in the 1990s. Or very recently yan, ano? So, dapat talaga, no? We cannot overemphasize yung need for preparation, no? Kasi, kaya nga rin, di ba may mga drills tayo, earthquake drills, etc., fire drills, etc. Dapat sa ganito rin, about health pa naman ito, dapat din natin paghandaan. So, moving forward, welcome naman ang mga ganitong panukalang batas sapagkat hinihimok ang lahat ng government agency na magkaisa at pagplanuhan na ang mga susunod pang mga hakbang at mga incidents na hindi nga natin yung iba pwedeng ma-forecast, yung iba hindi naman ma-predict, pero maganda paghandaan pa rin natin ang mga emergency situations like this. So yan po ang Senate Bill 1922 na may kinalaman po sa pag-establish ng pandemic and other public health emergency preparedness plan. So, Attorney Micah, ay mag-break lang tayo ngayon, pero sa ating magbabalik, tayo ay tutungo na sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Uy! 13th month bonus na! Guys, paano ba yan? Nako, lilipad lang yan. Ipambibili ko ng regalo para sa mga inaanak at kapamilya. Ako? Itatago ko para magastos ko pang travel kapag natapos ang pandemic. Siyempre, andyan na ang latest cellphone na inaabangan ko. Kaya, alam na this! Be wise, kaagapay! Pag-ibig at pagbibigay ang diwa ng Pasko. Maraming kababayan natin ang nangangailangan ngayon ng tulong. Walang maliit o malaking halaga kung ito ay bukal sa loob. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. 702 DZAS, FEBC Radio TV, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tabas ng Batas. Kasama sina Attorney Chona Cruz Gonzalez at Attorney Micah Rachel Cruz. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Dito na po tayo sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto, kung saan po namin bibigyan ng kasagutan ang inyong mga legal na katanungan. Take it away, Attorney Chona. Ayan, so ito na ang ating unang katanungan. Sabi niya, good morning po, attorneys. Fully paid na po kami dun sa lupa. Ang gusto po ng binila namin, sila daw po ang mag-process
ng titling in our name. Ang kaso nyo po, ang mahal ng sinisingil nila. Pwede po ba na ako na lang ang mag-process ng titling para makatipid ako? Ay, pwede po. Pwede po. Kasi, hindi bawal yun. Oo. Ang maganda nga, Atty. Micah, sila kasi para masiguro nyo na malilipat ka agad sa inyo yung titulo nung property na binili ninyo. Atty. Micah, no, sa pagpapatitulo naman, of course, dahil bilihan ito, kailangan nyo lang naman nung inyong deed of sale, yung kopya ng title, yung tax declaration, para po makita na talagang yan ay binabayaran ng amilyar niyan. Of course, may certificate pa rin galing sa tax assessor's office na talagang binabayaran nga yung mga amilyar at walang walang deficiency, no? Walang utang sa gobyerno patungkol sa amilyar. And of course, babayaran niyo po yung transfer tax. Yes. Iba pa yun no? Yung para maisalin sa inyo. At ang maganda, Atty. Micah, kapag kompleto naman yung mga requirements, yung mga dokumento, pag dinala mo sa Register of Deeds, ministerial duty na lang naman nila yun na i-transfer, i-effect yung transfer sa pangalan ng nakabili. Actually, Attorney Chona, one thing they must realize is yung gusto ng seller na sila mag-transfer is really just a request. There is no requirement na sila ang mag-transfer. And of course, kapag ikaw ang naglakad, you control the process. Hindi yung hindi mo alam kung ano nangyayari, hingi ng pera sa'yo, hindi mo alam, di ba, kung saan napupunta. You have better control also of the expenses. Yes. So, ayan po. Isa pang katanungan. Ayan, sabi niya, good morning po, attorneys. Ask ko lang, yung pabahay ba na award ng governor pwedeng ibenta sa ibang tao? Okay, so actually hindi naman si governor ang nag-award, ang government agency na nag-award usually NHA, hindi ba? At kailangan siguruhin natin sino po ba yung ahensya na nag-award sa inyo ng property na ito, at doon sa title kung yan ay naibigay na sa inyo as beneficiary, nakalagay doon, Atty. Micah, yung mga restrictions and limitations. I'm sure merong limitation, 'di ba? Kung yes. Dapat hindi gawin or how soon can you sell it. Malamang taon yan. Mahigit. Oo. Parang yung meron tayo natanggap na ganitong katanungan a few Saturdays ago, may CLOA title. Yes. Certificate of Land Ownership na in-award sa kanila. Meron pong nakalagay yan sa likod ng titulo na yon na karaniwan, Atty. Micah, mga 10 years mula ng pagka-award sa beneficiary, hindi niya pwedeng ibenta sa iba. Kasi po ang layunin ng mga award na yan, para kayo, yung beneficiary na kayo po ay makinabang dyan sa property na yan. Kasi madidefeat ho yung purpose kung in-award sa inyo, tapos ibibenta nyo kaagad. Hindi nyo napakinabangan. Kaya lagi pong ang limitasyon at pinagbabawal na yan ay ibenta within a certain period of time mula nung i-award sa inyo. At karaniwan po, mga nasa around 10 years yan. Yes. And the goal, siyempre, is na they don't give out land so that you can get into the real estate business. Nagbibigay sila ng lupa para merong kang tirahan. Kaya nga usually may limitation, Attorney Chona, na hindi pwede ibenta kaagad. Ayan. So, ito pa. Sabi niya, good morning po. Tanong ko lang tungkol sa pagbebenta ng rights. Kasi po, may nagbebenta sa amin ng rights sa isang property. Ang pagkakaalam ko po ay isang relocation site. Pwede ko bang bilhin kahit rights lang po ang hawak? Yes, just to answer the question. Yes, pwede pong bumili ng rights lang. But, ayan, pinakamalaking but. We have to be cautious and you have to be wary at alam po ninyo exactly ano ang pinapasok ninyo. Kasi kung rights lang po yan at hindi titulado, ang makakamtan nyo lang, ang naipapasa lang po sa inyo no nagbebenta sa inyo ay rights lang din. Hindi po title to ownership. Kaya, ang pinaka-secured po, kung bibili kayo ng property, dapat po may title na nakapangalan doon sa nagbebenta sa inyo. Although admittedly, Attorney Chona, madami bumibili na rights lang kasi mura talaga. Pero pagandaan nyo po na
hindi absolute ang inyong karapatan na manirahan dyan. Somebody with a better right can come along and say, mas may right akong kunin yung lupa na yan and you won't be able to do anything about it. Kaya magandang consideration din yan sa tawaran sa presyo. Kasi alam nyo na hanggang doon lang talaga ang magiging strength ng hawak nyo sa property. So, hindi dapat sobrang mahal. Yes. At siguro, further research, no, Attorney Micah, kasi, okay, baka ngayon, rights pa lang, pero baka mag-ripen into ownership naman yan. So, aralin din po ninyo, mag-research po kayo saang ahensya ng pamahalaan ang may jurisdiction dyan para po ma-ensure na yung rights na yon pwedeng ma-turn into full ownership. Ano? Alam niyo po muna bago niyo pakawalan yung hard-earned money ninyo. Ayan. So ito pa, Atty. Micah, interesting sabi niya. Kasi lagi naririnig to ng mga taga-subaybay natin. Sabi niya, good morning po, Atty. Micah. So sa'yo naka-address. Sabi niya, ano po ba ang tunay na kahulugan ng unjust vexation? Salamat po. Take it away. Okay. Ang unjust vexation, alam mo, ang nakakatuwa yung tanong na yan kasi the answer really is the napaka-broad ng pwedeng sakupin ng unjust vexation. Kung sa korte, usually ang translation yan ay pang-iinis. So, it's as many ways that you can annoy somebody na wala kang justification for doing it. So ano yan, no? Normally, any offense na hindi maipasok sa ibang article ng code. So, it's not, hindi siya grave threats, hindi siya light threats, hindi siya libel. So, basically, it could be me, nagtotorotot sa kalye habang lahat tulog. Di ba? O, hindi naman expressly prohibited yan. Yes, yes. But, it vexes or annoys people unjustly. So, unjust vexation. Catch-all provision kung tawagin po yan. Para kung wala na ho kayong ibang makasuhan sa isang tao na iinis, dyan papasok ang kaso niya. Ayan. So, pag nandinig na natin unjust vexation, so alam na natin ang ibig sabihin. Ano? Anything that annoys. Yes. Na nakakabader sa atin. Ayan. So, isa pang katanungan. Good morning po. Meron kaming gustong bilhing lupa. Ito, CLOA. Tama-tama. CLOA title po siya. Sabi ng ahente, pwede na rin daw ibenta kasi 2009 na i-award, 10 years lang daw po pwede ibenta. Hingi po sana kami ng advice kung okay bilhin ang lupa na may CLOA title. So parang similar to sa una, no? Kaya lang ito, may title, pero may CLOA nga. Again, may prohibition po yan. At tingnan ninyong mabuti, sa likod ng titulo, ilang taon ang sinasabi na hindi nyo maaring ibenta yan. Kasi nabanggitan ni Atty. Micah kanina, ang layunin po ng pag-award ng lupa ng gobyerno para magkaroon po kayo ng property ninyo. At hindi po para ibenta yan at kayo ay magkaroon ng kita out of that property awarded. Yes. At saka if you violate it, Attorney Chon, na hindi malilipat ng buyer yung property. So, balik bayad ka din sa kanya. So, sayang lang. Okay. So, another question, sabi naman niya, pwede po ba na ang lote na may bahay at hahatiin sa magkakapatid, lupa lang ang ilalagay sa kanyang pangalan o titulo o kasama ang bahay? Ayun, so yung property, Attorney Micah, na kanilang namana, may bahay. So, pagbahinati-hati yan, lupa, kasama ng portion ng bahay, so paano yan? Paano ini-effect yan? No? Actually, di ba, sinasabi nila, accessory follows the principal. Yes. So, ang paghatian nyo talaga, una, is yung lupa mismo. Ngayon, kung yung bahay i-maintain, no, hindi siya sisirain, ang ibig sabihin niyan, kailangan nyo pag-usapan, sino gagamit ng bahay? Di ba? Who will use the main part of the house? Ngayon, yung mga parte na nag-overstep sa property ng mga ibang kapatid, pwede kayo gumawa ng arrangement. Babayaran nyo kayo or something like that, no? Na magiging fair. Kasi after all, gagamitin niya yung bahay or pwedeng yung gagamit ng bahay, bibilin yung share ninyo
para maging sa kanya na yung buo and everybody can get paid for their own share. Madami yung solusyon yan, and I suggest get a lawyer. Kasi the lawyer can give you all the alternatives. Kesa naman, 'di ba, yung maging friction, maging cause for friction. Maganda yung meron ho kayong mga alternatibo that you can use to decide, no, ano bang gagawin natin sa property na to. Yes. Ang maganda nga sa batas, may mga allowances, may mga remedyo. Di ba, maraming pwedeng solusyon, no, dito sa mga gantong paghahati-hati ng property. Yan. So, thank you. At ito po, isa pang katanungan, sabi niya, yung pong biyanan ko sa dati niyang asawa, kasal po yung biyanan ko sa dati niyang asawa, pero patay na po yung asawa niya at wala silang naging anak. Nag-asawa po siya uli. Pareho pong naikasal. Yung pangalawa, nahiwalay na po sila. Tanong ko lang, may karapatan pa po ba siya sa una niya dahil meron pong mga naiwan na ari-arian? Attorney Micah, doon sa unang kasal, itong kanyang biyanan ay parte ng conjugal partnership. Sa makatuwid, meron siyang bahagi doon. May share siya doon. Dahil yung mga ari-arian na yun ay pundar during the existence ng marriage niya doon sa una. Kaya yung insofar as the conjugal share, kalahati yun, meron siyang habol doon. Definitely. Pero alam mo, nakikita ko may practical issue dyan Because mukhang madaming taon na nakalipas, di ba? Tapos babalikan nyo. Babalikan nyo Kasi nagkaroon pa nga ng second marriage Exactly. Be diplomatic, maintain, you have to earn the trust of the other family. Don't just muscle your way in and say may karapatan kami, because that's the best way to start a family feud. No, that can become very expensive in court and even bloody. So, I know it's good to protect our property rights, pero approach it in a godly and compassionate manner para hindi naman hindi magkaroon ng friction with yung mga half or step siblings ninyo. Yes. Okay, isang katanungan pa tungkol sa house and lot na binili naman. Nag-down payment po ng 400,000, halos kalahating milyon ang naihulog nila. Nangako yung developer na itatayo ang bahay. Pero 2 beses na po nangangako at pinupuntahan, puro talahib pa rin hanggang ngayon. Ask ko lang, pwede ba naming makuha ang naihulog at down payment dahil sila naman ang sumira sa kanilang pangako. Ang gusto po ng anak ko, ipakancel na lang dahil parang niloloko lang naman sila. Ano po ang pwede pang gawin at kung pwede po talaga ipakancel at makuha ang aming naihulog? Ay napakalaking inconvenience sa kanila. But dahil merong kontrata at hindi nakatupad ang developer ayon sa kontrata at sa kanilang napagkasunduan at ipinresenta sa kanila, may breach of contract dito, Attorney Micah, at talagang dapat managot ang developer na to. In fact, Attorney Chona, in researching for a similar case years ago, doon ko nalaman na under the HLURB rules, yung mga pangako na ginagawa ng developer, pag hindi nila tinupad yon, even yung mga pangako na nasa brochure, yung parang ganitong kaganda ang mga unit namin. Tapos parang ang nangyari, parang bakit ibang-iba? You can be entitled to a full refund, with damages. Ngayon, iba ho ito, para walang confusion, iba ho ito sa provisions ng purchase of property on installment. Diba? Because yon has to do with yung mga payments so that you can own the property. This has to do with yung ano ba ang pinangako sa inyo na bahay or unit at ano ang dineliver. Ito sabi niya, di ba, ang daming promises na i-develop ngayon, talahib pa lang. Ibig sabihin, walang tinayo. So if they bring this to HLURB, the rules say they will be awarded, they can get a full discount, hindi lang partial reimbursement or full discount and even damages. Ayan. So, ang HLURB po, Housing and Land Use Regulatory Board. Regulatory Board. Ayan. Diyan po ang nakakasaklaw at may jurisdiction sa mga ganitong sitwasyon po na may problema sa developer. So, initially, magpadala muna kayo ng demand letter coming from your lawyer
di ba, demanding na mag-comply sila kasi eto na, meron na naibayad naguhulog and yet wala pa rin doon sa pinangakong uumpisahang pagtatayo ng bahay. At kung hindi po tumupad sa kanilang end of the bargain, pwede pong dalhin sa HLURB yung inyong complaint para po HLURB ang mag-compel din doon sa kabila at sabihin na hindi mo nagagawa yung obligasyon under the contract. Yes. So isa pa pong katanungan na is pong mag-ampon ng pinsan ko, nakapangalan sa ina yung bata, single mom po yung ina ng bata. Paano kaya magiging legal ang pag-aampon ng pinsan ko? Voluntaryo pong iniwan sa kanila ang bata. Meron ding similar na ganito, Attorney Micah, na question sa atin. But ganun pa man, pag po kasi adoption o pag-aampon, kinakailangan po dumaan po sa korte via petition for adoption. Kasi po, doon po sa adoption na proceedings na yun sa korte at pag kayo ay napaboran ng korte at mag-issue ng decree of adoption, yun po ang nagkikreate, Yes. Of course, decree of adoption in favor of adopters, yun itong nag-aampon. Nagkikreate po ang batas ngayon ng relasyong magulang at anak sa pamamagitan ng decree of adoption na yun. At pinuputol ng decree of adoption ang kanyang kaugnayan, yung kaugnayan ng bata sa kanyang biological parents. Kaya kinakailangan po talagang dumaan sa korte ito. Yes. At saka hindi biro yan. In fact, that is one of my struggles when it comes to adoption. I know that the courts have to be careful, but sometimes napakahirap ng proseso na it would be so easy to check kung okay naman yung mga adopter, pero sa dami ng red tape minsan nagiging very difficult ang process. So be ready for that also. I'm not saying this to discourage adoptive parents, but be ready. Kasi hindi po walk in, walk out while you wait process po yan. Kailangan paghandaan po ninyo. At you have to consult a lawyer kasi po hindi niyo maiwasang hindi dumulog sa korte at kinakailangan niyo po ng abogado para po ihanda ang inyong petition for adoption. Ayan. Again, another question na may kinalaman din sa lupa. Sabi niya, may hinuhulugan po akong bahay at lupa sa aming kooperatiba, may 15 years na term. Matatapos na po ngayong December. Tapos ko na ring bayaran ang halaga ng lupa at balanse na natitira ay para sa halaga ng bahay. So sa makatwid, yung value ng lupa na bayaran na niya. So yung value na lang nung house ang hindi pa niya nababayaran sa kanyang kabuuan. Dahil po sa kakulangan financial, ang aking monthly dues na ibinabayad ay kulang. At dahil po lumalabas na may mga arrears ako, sa supposed to be total payment every end of the month. Ang tanong ko, tama ba o legal ba na mag-impose sa arrears payment ko ng 1% penalty interest every month hanggat di ko nababayaran ang mga arrears o kulang sa hinuhulog ko buwan-buwan? Parang sa bayanihan to, I mean, pwede, Attorney Chona, na as per bayanihan law kasi, binibigyan ng extension ang interest payments, amortization payments, whether, depending which one, 60 days, 30 days. And dapat, kapag pasok yung payment mo sa extension, hindi ka dapat charge ng interest, surcharges, or penalties. Yes. But, kailangan i-check po natin kung pasok yan sa Bayanihan 1 and 2 law. Dahil kapag naka-benefit ka na from the extension, Attorney Chona, at na-late ka pa, hindi nasakop ng batas yan. But if you're covered by Bayanihan and you are given the benefit of the extension period, then dapat walang interest yan. Yes. So, malamang ito noong yung mga arrears na to, yung mga kulang sa hulog na ito ay may kinalaman doon sa mga buwan na tayo ay naka-lockdown. Kaya salamat at dahil dito sa bayanihan na mga batas maaaring magkaroon ng grace period. Pero yung at yung pag-i-impose ng interest ng mga penalty for late payments ina-address din ng bayanihan at
bukod sa grace period, maaring hindi mag-impose ng mga additional na interest sa mga panahong hindi ka nakabayad dahil under ECQ or lockdown tayo, no? Ayan. Isang katanungan pa, Atty. Micah, ako po ay isang byuda na low-income earner. Magsi-senior na rin po o magiging senior citizen. Ako po ay indigent dahil 2.5 lang kita ko kada buwan galing sa SSS ng namatay ko asawa. Nagpunta na po ako sa PAW upang kumonsulta pero hindi po masyadong nasagot ang aking mga tanong. May problem ako sa credit card. Nagamit ko po ng labag sa aking kalooban sa kadahilanang wala kaming sapat na income. Pinambili ko ng pagkain, ng gamot dahil sa diabetes at hypertension. Napilitan po akong gamitin ito para makaraos sa aming pang-araw-araw. May 2 anak ako pero jobless. At pinilit kong mabayaran ng walang patlang for 6 years. Halos patapos ko na po yung total amount. Kaya lang po hindi ko na po kayang bayaran sa ngayon. Ang tanong ko po, may mga naiwan hong interes sa bangko at kung ito po ay lumaki na ng lumaki at hindi ko na mahuhulugan kada buwan, ano po ang pwede kong gawin para makahingi ako ng palugit at mabayaran unti-unti ang utang na ito sa credit card. Alam mo, Atty. Micah, hindi lang ito minsan, ngayon lang naka-encounter tayo ng gantong problema. Marami, lalo nung yung pandemya, nagkaroon ng gantong kakulangan ng kakayahan na magbayad ng mga credit card bills. Kaya, Atty. Micah, may nabanggit tayo tungkol doon sa bayanihan, tungkol doon sa, specifically about credit card, So, perhaps this is the time to share it again. Yeah, ito, yung sa credit card, Attorney Chona, even in, di ba, nakwento ko sa inyo minsan na-experience namin yan, na when you're hard up, it's very tempting. It's very tempting because it's a source of money, but it's not earning. Utang po yan. Hindi po siya buenas galing langit, but may obligasyon po. Ngayon, during these times, you have to realize na ang credit card company, mga negosyante din yan. And they would rather be paid. They would rather be paid than, write off the debt or go to court. Ngayon, talk to them, but be armed with this. Ngayon po sa panahon ng pandemya, under Bayanihan 1 and 2, credit card payments, kasi loan yan credit card payments are subject to an extension. And during that extension, so for example, due ngayon, meron kang, if I'm not mistaken, another 30 days to pay. And during that time, wala dapat surcharge or penalty. Makiusap pa rin kayo, wag niyong taguan yan. Kasi for sure, even though may extension, may utang pa rin, di ba, Attorney Chona? It is an extension, not a suspension or moratorium. So the debt remains. Binibigyan lang kayo ng extension when to pay. So humarap kayo, two-pronged approach. Humarap kayo sa credit card company, ask for their consideration, but also remind them that you are entitled to an extension under the Bayanihan and Bayanihan 1 and 2 laws. Ayan. At nawa ay na doon sa ating mga naging kasagutan, nagkaroon din po kayo ng linaw doon sa inyong mga iniisip na mga sitwasyon at nawa po ay we have pointed you to the right direction dito sa ating payo de asunto. Ang bilis ng oras, Atty. Micah, at hanggang dyan na lamang ang ating segment na ito. Oo. At sa mga hindi nakapakinig ng ating sagot sa kanilang pinadalang katanungan, ano ang pwede nilang gawin? Kasi high-tech na tayo ngayon, Attorney Chona. So, pwede nyo pong balikan o review ang mga naging kasagutan natin. In fact, the entire program, pwede nyo pong balikan. Balik lang kayo sa Facebook page natin sa 702 DZAS FEBC Radio o sa Tabas ng Batas. At habang doon po tayo, please like and share po ninyo ang Facebook site natin. At kung hindi po nasagot ang inyong tanong today, wag po kayong mag-alala. Masugid po kami, nagpipila-pila ng inyong mga sagot para maabutan din po namin yan. Medyo madami lang po at certain times, kaya maghihintay lang po tayo. Okay, maraming salamat po. Dumako na po tayo sa ating prayer time.
Heavenly Father, we thank you for this time once again that we were able to minister to your people. Lord, I just pray that more than the legal answers na binigay namin, maramdaman po nila na kayo po ang nag-aalalay sa kanila, kayo po ang nagpapapala, kayo po ang nagmamahal sa lahat na nakikinig at hinahanap kayo. I pray that we have pointed them more than anything towards you. And I pray, Lord, that you would just continue to show your faithfulness, Lord, this week sa lahat ho ng mga listeners natin. And take care of them until we see each other again next Saturday. We love you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong muling pagsama sa amin dito sa programang Tabas ng Batas dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV. At kung meron po kayong batas na nais na mapag-usapan dito sa ating programa, ay maaari nyo ipadala ang inyong suggestion. Tama nyo na ang inyong katanungan dito sa ating social media page, ang Tabas ng Batas FEBC. At pwede po kaming humiling pa rin sa inyo ni Atty. Micah na bago matapos ang taon ay ipalagana po natin ang ating programa. Share and like and share para marami pa po ang tumangkilik ng ating programa. Okay. Sa tulong po ni Brenda Santos, ating Protex JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at ang RTV, sina Miss Abby Glindo, Chris Rosete, Gwen Mark Balatucan at Eileen Valdez at mga kasama po natin sa Bukawi Transmitter site. Kami po ang iyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako uli po si Atty. Micah Rachel Cruz. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales na nag-aanyaya sa inyong lahat. Nasamahan kami ni Atty. Micah sa susunod na Sabado. Naku, Atty. Micah, palapit na ng palapit ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kahit asahan namin kayo sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung unawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.